Sino nga ba si Manila Mayoral Aspirant Sam Verzosa? Buong pangalan po niya ay Samuel Verzosa Jr. Ipinanganak po siya noong September 12, 1982. Bata pa, laking sampalok po siya, negosyante at public servant, tutok to win party list representative at graduate po siya ng Civil Engineering sa University of the Philippines, Diliman. Welcome po sa Sagot Kita, Congressman SB. Magandang araw po, Ma'am Sherry. Thank you for joining us. Siguro, dire-diretsuhin ko na. Opo. Ano ang nag-udyok sa'yo? Sabi nila, nananahimik ka na, diba? Sure ka na pagdating sa pagiging congressman mo bilang party list. Yes. Sa party list. Bakit ka pumasok at sumabak dito sa pagka-mayor sa Maynila? Sabi nga nila, Ma'am, kung gusto mo daw ng pagbabago, simulan mo sarili mo. So nakita ko po lahat ng problema sa Maynila. Bangkarote na ho, talagang kawawa yung mga kababayan natin, baon sa utang, binenta yung ari-arian, yung mahirap, lalong naghihirap. Imbis Manila po yung capital ng Pilipinas, dapat siya yung model city, siya po yung pinakamahirap ngayon. Kawawa po, lugmok na po yung mga kababayan natin. Ilang beses silang napangakuan pero lahat napapako. Ako po, sa dinaanan ko sa buhay ko, galing kami ng wala. Tapos nag-aral ako na mabuti, naging scholar ako sa UP, naging leader ako, naging negosyante ako, naging CEO and president ng iba't ibang kumpanya. I've been blessed by so much. And now na nasa philanthropy ako, sa pagtulong, doon ko nakita na kailangan may lumaban para sa mga taga Maynila. Kasi kung wala nang titindig para sa kanila, sila na naman yung mamumuno at wala na talaga mangyayari po sa minamahal nating lungsod ng Maynila. Nabanggit nyo yung maraming problema na Yes, nakikita nyo. Sabi mo nga, bilang isang taga Maynila, ito yung nakikita mo. Pero ano yung top 3 na talagang kailangan o talagang nag-push sa inyo or nakapag-kumbitsi sa inyo na di, kailangan kasi ito yung gusto kong tatlong pangunahing problema talaga sa Maynila? Ang nakita ko pong pinaka-problema sa Maynila, yung kalusugan, yung sa edukasyon, tsaka yung mga trabaho at kabuhayan. Yan yung wala yung mga tao, kaya lalo silang naghihirap. At naniniwala ko itong tatlong to, pag naibigay ko sa kanila, pwede na nilang tulungan yung mga sarili nila, pwede nilang maangat yung mga sarili nila sa hirap. Number 1 problem, yung kalusugan, Ma'am. Yan ang hinihingi sa akin na tulong. Pang-hospital, pang-gamot, pang-maintenance medicine, mga senior citizen, dialysis. Lahat ho halos may sakit. Bawat bahay sa Maynila may sakit. At wala silang pambayad. Wala silang panggamot. Wala silang gamot na makuha sa local government. At yun ang sinasabi ko, saan napupunta yung pera ng local government na dapat napupunta sa mga tao? Ito yung pangunahing dapat tuunan. Kasi meron ka nga lahat ng bagay sa mundo. Kung wala ka namang kalusugan, may sakit ka, wala rin. Kaya ito po yung number 1. Pangalawa naman, yung pag-aaral po ng mga estudyante natin o kaalaman. Ako po'y mapalad dahil nakapagtapos ako sa UP Diliman. Aka-graduate ako. Kaya nabigyan ako ng maraming oportunidad sa buhay. Pwede ka makapagtrabaho or in my case, nakapagnegosyo ko at napaunlad ko yung sarili ko, natulungan ko yung pamilya ko. Ito yung kailangan ng mga bawat pamilya sa atin, mga kabataan, anak, kapatid, para matulungan nila yung pamilya nila. Ang goal natin dito, mabawasan po yung may hirap. Pero kung hindi sila nakapag-aral, ano mangyayari? Ganun pa rin yung buhay nila sa mga susunod na henerasyon. So, kailangan ma-break po ito. Makapag-aral sila, mabigyan din sila ng allowance. Kasi libre naman yung pag-aaral, pero hindi pa rin nakapag-aral yung iba kasi walang pamasahe, walang pambaon, walang pera. At pangatlo naman, yung trabaho at kabuhayan. Ito yung advocacy ko kasi I'm a businessman. Kabuhayan yung binibigay ko sa mga kababayan ko. At yun ang pwede nilang gamitin para mangat ang sarili nila. Ngayon pa lang, yun na po yung tinutulong ko. Bibigay tayo ng trabaho, kabuhayan, mas paiigtingin, mas pararamihin lang natin sa mga kababayan natin sa Maynila. Alam nyo, Kong, yung tatlong binanggit nyo, yan din ang laging naririnig po, di ba, ng mga kumakandidato. Dahil, actually, yun naman talaga yung pinakamalapit sa sikmura ni Juan de la Cruz. At yan din naman talaga, ay hindi natin maikakailana. Talagang yun lagi ang problema po sa bawat, nangungunang mga problema sa bawat bayan. But this time, ano ba sa tingin mo, or
Anong pinagkaiba mo sa ibang kandidato? Ano ang maipapangako mong kakaiba kung sakaling ikaw ay pala rin na maging ama ng Maynila? Unang-unang pagkakaiba ko po, Ma'am Karen, ako po ay Cheryl po. Ma'am Okay Cheryl, lang. sorry. Kanina may interview ako. Ako po yung nakapag-aral, nagnegosyo muna, pinaasenso ko muna sarili ko, tumulong sa ibang tao at bumago ng mga buhay nila bago po ako napunta sa politika. Sila po ay nauna yung politika bago nag-aral, tapos tsaka umasenso, tapos nagkanegosyo. Baligtad po. Ako po yung may sarili lang negosyo. Ang gusto ko lang sabihin, wala po akong interes sa pera ng mga Manilenyo. Ako po yung magiging tulay lang para yung pera ng Manilenyo, madiretso ko po sa mga tao. Yan talaga ang wala sa Maynila. Kasi laging pinag-iinteresan yung pera. May budget na 25 billion ngayong taon yung Maynila. Imbis ilagay sa edukasyon, sa kalusugan at sa kabuhayan, nilalagay sa kung saan-saan project na pwedeng pagkakitaan o magkaroon ng korupsyon. Yan ang gusto nating tapusin, yung kultura ng korupsyon, yung kailangan magkaroon ng transparency sa mga proyekto, sa mga bidding. Diyan po talaga nagkakaroon ng kawalan eh. Kaya walang gamot sa mga ospital kasi kinukurakot. Kaya walang allowance sa mga seniors, allowance sa mga estudyante, kinurakot na. Kaya wala ring trabaho. Ito po yung gusto kong baguhin na pag nasimulan ko, sana yung mga susunod na henerasyon ay masundan. Kasi once I place all the new rules, the new system of government in place, yun ay magiging papamantayan ng mga susunod na henerasyon. At yun po ang gusto kong gawin. Naniniwala ako na dapat negosyante ang mamuno sa Maynila kasi may karanasan na siya eh. Hindi lang sa pagbabudget, sa leadership, sa prioritization, sa human resource, at iba't iba pang mga departamento. Hindi ito pwedeng pamunuan ng wala talagang pinag-aralan, walang experience. At doon lang mismo nag-aral, ginawang trial and error, yung pamumuno. 20 years na ho namumuno yung mga yan, 25 years. Ilang beses nang sinubukan. Isa lang tanong ko sa mga kababayan natin, may nagbago ba sa mga buhay nila? Wala. Kaya sabi ko, walang magbabago hanggang walang magbabago sa namumuno sa Maynila. Na yun po ang ibinabalik sa inyo o ibinabalik na bato po sa inyo na kulang ang inyong experience bilang yung pagsisilbi sa politika. Well, sa kahit naman parang issue din yan sa mga pumapasok sa trabaho. Paano ako nyo masusubukan kung experience sa pagbabasihan? Paano ako magkaka-experience kung hindi ako tatanggapin? Hindi naman po yun yung gagamitin Pero kong yun yung kasagutan dyan, ma'am. Ang kasagutan ko dyan ay kung iko-comparison lang ho natin sa pinag-aralan, I graduated valedictorian high school. I'm a scholar in UP. I'm a civil engineer by profession. I'm a CEO and president of different companies, not just in the Philippines, pati sa abroad. I'm the owner and president of other international luxury brands here in the Philippines. I've been doing business for the past 20 years. I've been awarded Philanthropist of the Year 3 times. I've been helping a lot of our countrymen. Alam ng mga kababayan natin yan. More than 10 years na tayong tumutulong. May programa tayo sa telebisyon na puro pagtulong lang. Wala akong plano sa politika, ma'am, pero dito ko dinala ng tadhana. Sabi nila, to whom much is given, much is expected. Alam ko po yung pakiramdam ng mga kababayan natin mahirap. Doon ako galing eh. Sabi ko, pag dumating yung posisyon na pwede akong tumulong at bumago, hindi ako magdadalawang isip. At ngayon po, sa tingin ko, pin-repair po ako ng buhay. For my 20 years experience, hindi lang naman talino yan, ma'am eh. Hindi lang din experience, pero pinaka-importante yung puso. Kasi minsan yung iba, sa sobrang gulang, sobrang talino, nagagamit sa pangungurakot, nagagamit sa pagdanakaw. Kaya nga naniniwala ko, kailangan may negosyo yung namumuno para hindi mo pag-interesan yung pera ng gobyerno at mga tao. Kasi kung wala kang negosyo, saan mo kukunin yung pambili ng bahay mo, luho ng pamilya mo, yung mga gamit na mamahalin na meron sila, saan ang galing lahat yan? Ang nangyari ko sa Maynila, ito po pinaka talagang pumukaw sa damdamin ko, yung binaon nila sa utang, yung Maynila, at binenta halos lahat ng ari-arian ng Maynila. Billions po to. Sabi nung kasamahan ni Mayor Isko, binenta niya yung 65 billion na ari-arian ng Maynila. Walang nakakaalam. Walang transparency. Tinago nga eh. Kaya nga nung huli, nalaman ko, saan napunta yung pera? Kasi ang dinadahilan po, pandemya. Pero sa buong Pilipinas, sa buong Metro Manila, tanging Manila lang
ang binaon sa utang at nagbenta ho ng ari-arian. Yung si Mayor Zamora nandito, hindi naman nagbenta ng ari-arian, pero nagbigay na masasarap ng ayuda. Ang Taguig, nagbigay na masasarap na ayuda, hindi naman nangutang, hindi nagbenta. Ang Quezon City, sila Mayor Vico sa Pasig, hindi nangutang, hindi nagbenta. Tanging ang Maynila lang ang ginagawang dahilan, yung pag-ngutang at pagbebenta para daw makapagbigay ng ayuda, which is ayoko na pong paniwalaan to, puro kasinungalingan to, ma'am, at talagang kawawa ang mga Manilenyo na ito mga ari-arian na to na dapat dinevelop sana tong ari-arian na to para gawing hospital, gawing eskwelahan, gawing mga palengke, pero napunta na po sa private. Tulad ng Divisoria, dati ang renta doon nung hindi pa binebenta 20 pesos per square ng mga vendor. Nung binenta na ho, 500 na. So, hindi na nila kaya. Per square meter, 500 per square. So maraming nawalan ng trabaho. Yung City College of Manila, imbis eskwelahan para sa mga kabataan ng Manileño, binenta rin sa private. Mga lupain, Kirikada Fire Station, Sasis Basketball Court, Harrison Plaza, binenta. Ang dami pa hong lupa na hindi kilala, binenta, amounting to almost 65 billion. Sabi na nga yan ng kasamaan ni Mayor Isko mismo na si Amado Bagatsing. 65 billion daw yung binenta ni Isko. At nasaan lahat yun? Saan napunta yun? Hindi naman pwede mo sabihin, binigay mo lang sa ayuda to. Hanggang ngayon, yan po yung iniiwasan nilang issue. Maganda nga, Ma'am Cheryl, ma-interview mo si Isko rito. We invited, to be fair, to be fair, hindi lamang po si Congressman SV ang ating inimbitahan po dito, maging ang incumbent mayor na si Mayor Honey Lacuna and former mayor Isko Moreno. Lahat po, sa bawat bawayan po ay sinisiguro namin na ma-invite lahat. But they declined kasi. But thank Kasi you nga, for making time. Yes, kasi nga po, ito yung issue, yung pagbebenta ng bilyong-bilyong ari-arian, ito po yung iniiwasan nila, Ma'am Cheryl. Ayaw nilang sagutin, ayaw nilang sabihin, at pag tinatanong sila sa mga press con or ng kahit anong media, no comment na lang ng no comment. Hindi naman pwede yan. Manila is not for sale. Hindi nila pag-aari Maynila. Ngayon, sino magbabayad ng utang? Mga Manileño. Sinong kumita? Sinong nakinabang? So, sabi ko nga, ma'am, kung walang lalaban, walang magtatanggol sa kanila, wala na pong mangyayari sa Maynila. Congressman SV, puntahan natin ang inyong mga plataforma. Yes. Alam ko marami kayong gustong gawin sa Maynila, pero bago ko puntahan yung plataforma, kasi nga laking sampalok ka eh. Ano yung naalala mo na sabi nyo nga galing din kayo sa hirap, na noon nararanasan mo na, nakikita mo na, hanggang ngayon ganun pa rin ang pinagdadaanan ng ating mga kapatid, na sana talagang gusto mong you want to put an end to it kung ikaw ay palarin. Yung kahirapan po. Kahirapan talaga. Dati mahirap na, ngayon mas mahirap pa. Yun nga yung sinasabi ko, mami, bangkarote na. Kaya dapat, kumbaga sa negosyo to, kailangan mapamunuan ng tama. Malagay yung, and allocate yung budget dun sa mga dapat i-allocate na mga top priorities. Tulad nung plataforma ko na KKK, pinasimple ko na lang po KKK, which is yung unang K, yung kalusugan at kalinisan. Number one problem, alam nyo na, dumi-dumi ng Maynila at binanggit ko na po lahat ang problema sa kalusugan. Pangalawa, yung kaalaman o edukasyon. Kailangan maraming makapagtapos na mga Manileño, maraming makapag-aral para matulungan nila yung pamilya nila. At yung pangatlo, yung kabuhayan at trabaho. Naniniwala ako pag meron ka nitong tatlong to, mababawasan yung mahihirap sa Maynila. Bakit ko alam? Ito po yung ginamit ko, ma'am, para maiangat yung sarili ko sa hirap. At yun din ang dadaling ko sa Maynila. Sabi nga nila, paano mo babaguhin yung buhay ng mga Manileño o ng ibang tao kung sarili mo nga hindi mo nabago, hindi mo naangat? Ako po, yung ginamit ko po lahat yan. Nagawa ko sa sarili ko, nagawa ko sa ibang tao, yun yung gagawin ko sa Maynila. So, wala na pong pangako dito. Lahat to ginagawa ko na. Yung tulong sa kalusugan, may mga SB Mobile Clinics, SB Mobile nakita ko yun, ang Botica. dami. Napakadami. Gano'ng karami yun? Lagpas 20 trucks po yan na umikot sa Manila. Araw-araw nagbibigay ng libreng x-ray, ultrasound, ECG, laboratory, blood chem, pati libreng gamot yung mga butika. Galing ho sa sarili kong bulsa. Yun ho yung tinatanong ng mga kababayan natin, ano daw pinagkaiba ko? Yung tinutulong ko po galing sa sarili kong bulsa. Ngayon, yung mga nagtatanggol doon sa mga kalaban natin, tumutulong daw yung kandidato nila. Pera ho ng Manileño yan, pera ho ng gobyerno yan, magkaiba yan. Huwag nyo hong gisahin
yung Manileño sa sarili naming mantika. Kaya nga ngayon, ma'am, puros paninira sila eh. Kasi wala ho silang may bagsak na tulong galing sa sariling bulsa. Sisiraan ka na lang nila. Sinasabi, wala daw ako nung pandemya. Nasaan daw ako nun? Kasi ngayon, namimigay daw ako ng bigas, ng delata, ng kabuhayan, mga Show Maynila food cards, ng mga SB Mobile Clinic, ng mga libreng gamot. Nasaan daw ako ng pandemic? Buti na lang may mga resibo po ako. At kasama ko pa sila. Kasama ko po si Isko. Nagbukas kami ng Front Row Eskwela. 2 Front Row Eskwela yung binuksan ko doon. Nagpadala ako ng bigas sa Maynila at sa buong Pilipinas po. At maganda at meron tayong social media, may mga resibo at yun, makikita yung pagsisinungaling nila sa mga taong bayan na matagal na po nilang niloloko. Kaya nga sabi ko, mga kababayan ko, huwag na ho tayong magpabola. Huwag na tayong magpadaan sa mga sayaw-sayaw, sa mga pakyut, sa mga pangako. Tignan natin ano yung nagawa at ginagawa ngayon. Ano yung kakayanan talaga. At kung gusto nyo ng tunay na pagbabago, talaga makapag-isip-isip po tayo at pumili tayo ng tamang leader sa Maynila. Ihabol ko po, isa sa pangako nyo po, Congressman SV, ay yung pagtaas ng monthly allowance ng senior citizens. Yes. Ngayon, 500 pesos, you Yes wanted po. 2,000. Yes. Okay. Paano nyo ipatutupad dito nang hindi lumilikha ng fiscal deficit sa lungsod? Sabi ko nga po, Ma'am Karen, napag-aralan ko na po yan. Bago ko po gawin yan, I'm a businessman, I'm a civil engineer, na-compute ko na po yan. We have a budget of 25 billion a year. Worried this year, 25 billion para sa Maynila. Ang senior citizens natin sa Maynila, 180,000. Sabihin na natin 200,000 kung may mga nag-birthday. Times mo yan sa 2,000, sa isang taon, that's only 4.8 billion. Sabihin natin 5 billion. 1/5, ano ba naman yung ibigay mo yun sa mga pinaka-nangangailangan, pinaka-naghihirap? Sila yung humingi ng tulong eh. Alam mo ma'am, ang pinaka-humingi ng tulong sa buong Maynila ay ang mga senior citizen. Sila yung walang trabaho, sila yung may sakit, sila yung nahuhospital, sila yung walang pinagkukuhanan ng pera. So, once mabigyan mo to, kahit papano, nasolve mo na yung problema nung 1/5 nung population ng buong Maynila. Ngayon, nasa sa leader na yan kung paano mo na ibabudget yung natitirang 20 billion. Kung mababawasan mo lang yung mga magdanakaw at corruption dyan, ma'am, mas maraming mapupunta sa mga tao. Yun nga po yung gusto kong gawin. Wala akong interes sa pera na Manileño, graduate na ako dyan, may bahay ako, may lupa ako, may mga sasakyan ako, nakapag-travel na ako. Dinaanan ko na po yan, graduate na po ako dyan. Ang purpose ko po sa mundo, lalo na sa Manileño, madala ko po yung pera ng Manileño diretso po sa mga tao. Madiretso ko po yung serbisyo sa kanila at walang kukuha at walang magdanakaw. Transparent government po ang dala natin at pagbabago sa Maynila. Mainit ang kampanya sa Maynila. How is it different sa noong ikaw ay tumatakbong congressman sa bahagi ng isang party list dito sa local? Malayong-malayo kasi nung tumakbo po ako sa party list, halos hindi po ako nangampanya eh. Parang the thing speaks for itself eh. Kung ano yung nakita nilang pagtulong namin sa television araw-araw, yun na yun. Hindi ko nga inasana, sa top 10 na po kami. Baguhan kami, hindi kami nangampanya, top 10 po kami. Siguro dahil sa dami ng natulungan namin, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po, sa Maynila, ang different lang po dito, ako mismo yung bumababa. Napakadaming taong humingi ng tulong. Ibang-iba po. Awang-awa po ako sa kanila. I go to the pinaka-mas depressed areas, mga lolo't lola. Karamihan talaga mga lolo't lola. PWD, may sakit. Maawa ho kayo. Akala ko dati mahirap na yung buhay ko, pero nung umikot ako, sobrang mas mahirap pa yung mga kalagayan nila. Mas namulat ako sa kalagayan nila, sa realidad, kaya lalo po akong napamahal sa kanila. Ito yung difference ngayon eh. Sa pag-immerse ko sa kanila, sa pagpunta ko sa mga lokal na mga lugar, mas napamahal ako sa kanila at ngayon, mas lalo ko sila gustong ipaglaban at mas lalo ko pong gusto kong ipanalo yung laban na to. Panghuling tanong, bakit ka dapat iluklok o iboto ng mga taga-Maynila, Kong SV? Dahil kailangan na po talaga ng tunay at desperadong pagbabago sa Maynila para matanggal na po yung mga trapo, matanggal yung mga magnanakaw, matanggal na yung mga abusado at mga sindikato sa Maynila para mapamunuan na ng tama, hindi na po ibenta yung mga ari-arian at talagang mapunta
yung pera ng Maynila, diretso sa tao at serbisyong diretso po sa mga tao. Thank you for making time. Natuloy din. Salamat po sa inyong Thank you oras. so much.